Ayun po, isang maulang hapon po sa inyong lahat. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, dalangin ko po na nasa maayos po kayong kalagayan. Amin po, mag-iingat po tayo lagi kasi maulan at bagyo. Alam ko po sa ibang lugar ay bahana. Kaya kiingat po tayo lagi. Amin po. So yan po, dito tayo sa gawain po ng Panginoong Sus sa Bible Study. Ayan, hinihiling ko po ang bawat isa na alam ko po na naka-tune in na, naka-ready na sa oras na ito. Bago tayo magpatuloy or bago tayo mag-start sa ating pag-aaralan, hinihiling ko po na samahan po akong manalangin sa oras po na ito. Yuko po tayong lahat at mag-pray po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa pinagpalang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Sa Bible study namin, Banal na Espiritu, patuloy na kumilos ka, manguna ka. At anointing mo, Panginoon, ang siyang maranasan namin, Panginoon. At anuman, Panginoon, Lord, yung mapapakinggan namin, Panginoon, sa oras na ito na testimony, Panginoon, Lord, ay maging pagpapala ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isang makikinig, Panginoon. Salamat o Diyos sa oras na ito, sa lahat ng kapurihan, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen, amen. So, ayan po, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Ayan po, nung isang araw at kahapon po ay nakarinig tayo ng mga testimony sa ating mga pastor. At alam ko po na bless tayo sa mga napakinggan nating mga testimony. At alam ko po na may natutunan tayo sa mga testimony. Marami pang mga testimony na mapapakinggan tayo sa ating mga pastor sa buhay nila or sa kanilang mga miyembro na naisama kung ano yung naranasan, kung ano yung nangyari, ginawa ng Lord sa buhay nila nung camp. Amin po. Ayan, alam ko po nung camp ay tayo po ay pinagpala. Amin po. Tayo ay na-bless at tayo ay kinausap ng Panginoong Sus. Amin po. Alam ko po na yung anointing na naramdaman natin, yung anointing na nakuha natin nung camp, sapat para magawa natin kung ano yung tungkulin natin sa Panginoong Sus. Amin po. Kaya ako din po ay magte-testify sa inyo. Amin po. Dalangin ko na may makuha po tayo. Pero bago po ako mag-testify, buksan niyo po muna yung Bible po ninyo dito sa pinaka-topic po natin or pinaka-verse po natin sa camp. Yung Matthew chapter 24 verse 44. Pinaka-team natin nung camp ay, are you ready? Pakitanong nga yung katabi mo, are you ready? Amen, ready ka na? Amen po. Basahin ko po sa Matthew chapter 24 verse 44, sabi niya, kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras ng di nyo inaasahan. Basahin ko pong muli, sabi niya. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras ng di nyo inaasahan. Ayan. Sabi ni Pastor Boy, ayaw at sa gusto natin si Lord ay babalik. Ngayon ang tanong, ready ka ba? Amin po. Dito sa mundong ito, kailangan nating maging handa sa buhay espiritual, lalong-lalo na sa buhay espiritual. Kasi napaka-importante na ginagawa natin or pinaghahandaan natin yung pagbabalik ng Panginoong Sus. Katulad ng na-share ng ating mga pastor,
Kasi kung hindi ka magiging ready sa buhay, maaring yung may mangyari na hindi maganda sa buhay natin. Amen po. Maaaring yung mangyayari sa atin ay ikakapahamak natin kung hindi tayo naging handa. Katulad po ngayon, bagyo. Natural na kailangan nating maging handa. Kailangan nating kumbaga paghandaan yung itong bagay na ito, itong bagyo na ito. Kasi kung hindi tayo magiging handa, kung hindi tayo magiging ready, maaaring may mangyari sa atin. Ganon din sa buhay spiritual natin, lalong-lalo sa buhay Kristiyano natin. Sa pagbabalik ng Panginoong Sus, kailangan natin maging ready. Binigay ng Diyos yung mga sign sa muli niyang pagbabalik. Actually, kumbaga, binigay sa atin, sinabi niya sa atin na ganitong sign, na pag narinig natin, nakita natin yung mga sign na ito, ibig sabihin, malapit na siyang bumalik. Kung babasahin natin yung Matthew chapter 24, andyan yung mga sign na si Jesus ay muli, yung mga sign na siya ay babalik. Kaya kung hindi tayo naging handa, kung hindi tayo magiging handa, magiging ready, maaaring mapapahamak tayo. Amen po. Kaya nga, mahal tayo ni Lord. Kasi bakit? Pinaghahandaan, pinaghahandaan niya tayo. Or kumbaga, hindi huli yung mga sign, kundi una pa lang. Kaya ang sabi ni Lord, maghanda ka. Mag-ready tayo. Amin po. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, yung mga bagay na natutunan natin nung camp, na nire-ready tayo ng Lord sa kanyang pagbabalik. Na-excite tayo sa kanyang pagbabalik. Kasi bakit? Alam nating makakasama tayo. Paano yung mga hindi alam ang salita ng Diyos, hindi alam na si Jesus pala ay babalik? Mas masaya tayo kasi darating siya. Alam natin kasama tayo. Paano yung mga taong hindi pa alam na si Jesus ay babalik? Yung hindi alam na si Jesus ay darating, paano? Kaya ang trabaho ng Rema ay magtayo ng mga simbahan. Kasi para mapaalalahanan yung mga tao, masabi sa kanila na may impyerno at masabi sa kanila na si Jesus ay babalik. Pakinggan man nila or hindi, at least sinabi natin na si Jesus ay babalik. Sinabi natin sa kanila na maghanda. Amin po. Yan yung isang trabaho na dapat gampanin ng mga mananampalataya. Ang kaligtasan po ay hindi lang natatapos sa atin. Ang kaligtasan ay kailangan ibahagi din sa iba. Sabihin sa iba. Kasi kung ang kaligtasan sa atin lang, ibig sabihin, makasarili po tayo. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi dapat ganun, yung sinasarili yung kaligtasan, hindi, kundi dapat sinasabi din. Kaya nga sabi ng Biblia, go ye and make disciple. Kaya hindi dapat tayo maging tahimik lang. Marami tayo sa camp na ito, marami tayong natutunan. Actually, hindi lang camp na ito, kundi sa mga nagdaang pang mga camp, marami tayong natututunan. Ang tanong dyan, ginagawa ba natin yung trabaho natin bilang isang mananampalataya? Kasi kung hindi mo gagawin yung trabaho natin bilang mananampalataya, may pananagutan tayo pagdating ng time. Tayo yung sisisihin ng Lord. Tayo yung huhusgan ng Lord. Bakit hindi mo sinabi sa mga tao na ako ay babalik? Amin po. Kaya malaki yung responsibilidad ng isang Kristiyano. Malaki yung responsibilidad ng mananampalataya. Masakit mga time na pag nagsishare tayo, pagsasarahan tayo, hindi tayo tatanggapin. Ang importante po dyan, binahagi natin si Kristo. Sinabi natin sa kanila na babalik ang Panginoong Sus. Pinaghahanda natin sa kanila. Kasi ulitin ko po, handa tayo. Pero paano yung mga taong hindi handa, hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos?
Amen po. Kasi kaya kung hindi tayo susunod, kung hindi tayo maglilingkod sa Kanya, maraming mga taong mapupunta ng impyerno. Amen po. Kaya dahilan sa atin, dahilan sa pagsunod natin, at dahilan dun sa mga taong nabahaginan natin, maraming mga kaluluwang nasisave. Sabi ng Biblia, sa man lang makakilala, libu-libong anghel ang magpupuri sa Kanya. Amen po. Mahirap, pero kakayanin. Amen po. Madami maririnig na negative, pero kakayanin sa grace ni Lord. Amen po. Hindi tayo kakalimutan ng Panginoong Sus sa mga bagay na ginagawa po natin. Sumunod lang. Kaya alam ko itong camp na ito, niready tayo. Alam ko itong camp na ito, pinuspos tayo ng Panginoong Sus. Actually, nakaka-bless every camp. Itong camp na ito nakaka-bless. Amen po. Sa pagpupuri pa lang, mararanasan mo yung anointing, mararanasan mo yung presence ni Lord. Amen po. Sa pagpupuri pa lang, sa pag-worship pa lang, alam natin na pinupuno tayo ng Panginoong Sus. Kaya yung anointing na nakuha natin, naramdaman natin nung camp na ito, sapat yan para magawa natin yung trabaho o yung mission na pinapagawa sa atin ng Panginoong Sus. Huwag nating sayangin yung anointing na nakuha natin. Kaya tayo ina-anointan kasi para gawin kung ano yung trabaho na pinapagawa ng Panginoong Sus sa atin. Huwag tayong mag-alala. Kasi ulitin ko po, back up natin ang Panginoong Sus. Amen po. Kasama natin ang Panginoong Sus. Hindi tayo pababayaan. Amen po. Yung anointing, ulitin ko po, yung anointing na naramdaman natin, gamitin natin ito sa kanya-kanya nating outreach. Kasi, sabi natin, nung camp, umiyak tayo, napuspos tayo. Lahat tayo napuspos. Kasi kung hindi natin maramdaman yung anointing nung camp, matigas yung puso. Amen po. Yung camp, alam ko lahat tayo, umiyak, napuspos, inanointan ng Panginoong Sus, pinalakas ng Panginoong Sus. Kaya, wag nating sayangin. Amen po, wag nating sayangin yung anointing. Pag uwi natin dun nakauwi naman na tayo. Pag sa outreach natin, sa kanya-kanya nating outreach, tulungan natin yung gawain ng Panginoong Sus. Hindi lang yung pastor, hindi lang yung worker, hindi lang yung matatagal, kundi lahat ng miyembro, part ng gawain ng Panginoong Sus. Huwag nating isasantabi yung sarili natin, makibahagi tayo. Makibuhat tayo. Kasi kung hindi natin gagawin yung trabaho natin, sayang yung anointing na naramdaman natin. Sayang yung kapuspusan na naramdaman natin. Kung hindi naman natin gagawin yung trabaho na ibinigay sa atin ng Panginoong Sus. Amen po. Kaya, ulitin ko po itong camp, kumbaga, parang kakapunta lang natin, tapos pauwi na agad, mga ganyan. Parang kumbaga, kung sanay tayo na nagka-camp, parang yung 2 days bitin lagi. Amen po. Pero yung anointing, sobra-sobra. Amen po. Yung bang, kumbaga, gusto mo na, pag andun ka sa camp, gusto mo na yung bang, nag-e-enjoy ka doon sa presence ni Lord, nag-e-enjoy ka doon sa anointing, gusto mo lagi na yung mga bigatin, or yung mga sakit na naramdaman mo doon sa field, parang gusto mo lagi na ilabas doon sa camp. Amen po. Kaya personal, sa akin po ay na-bless nung camp. Hindi ko na po maalala, pero siguro po sa mga kasama ko pong matatagal or may edad na, joke lang po. Yung mga kasama ko po, kasi hindi ko na po maalala kung anong year. Basta alam ko po, training po yun. Pinasulat po kami sa papel, magkaroon ng commitment sa Panginoong Sus kung maglilingkod ka ng lifetime, maglilingkod ng part-time, 1 year, 6 months, 5 years, ganyan. Hindi ko na po maalala kung anong year, pero naalala ko po, pinasulat pong ganyan.
Alam niyo po, ang isinulat ko po doon ay lifetime. Kasi alam ko naman sa sarili ko, tinawag ako na lifetime. Pag ginawa yung ibang bagay, magiging failure. Pero alam ko, tinawag ako sa sarili ko, mag-lifetime. Sinulat ko po doon. Actually, yung commitment ko na yun, nakalimutan ko na po. Kasi matagal na panahon. Ngayon, nung camp, bigla na lang yung bang naalala ko yung commitment na yan nung nagpa-altar calling si Pastor Boy. Kung alam mo doon sa sarili na tinatawag ka na mag-lifetime, lumapit sa harapan. Kahit matagal na. Alam niyo po, naalala ko nung time na yan, habang papalapit ako doon sa harapan, lagi ko, kumbaga, Lord, salamat kasi nakakatagal. Amen po. Salamat kasi pinaalala mo sa akin yung commitment. Na-bless ako nung camp kasi yung commitment na yan, yung commitment ko na yun, parang nagkaroon ulit ng apoy doon sa heart ko. Kaya nabibless ako kasi kumbaga, although nakalimutan ko na, pero pinaalala pa din ng Lord na magla-lifetime ka. Amin po. Kaya pag tinawag tayo ng Lord na mag-lifetime, kasama natin si Lord. Hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Kaya siguro yung mga kasama ko, hindi ko na alam kung sino mga lumapit, mga matatagal. Alam ko, may nakita ko lumapit. Nakaka-bless lang kasi hindi tayo iniiwan ng Panginoong Sus. Marami mang failure na nangyari, pero nakita yung pag-ibig, yung pagsama ng Panginoong Sus. Kaya nung andun ako sa harapan, nakaka-bless kasi, Lord, salamat kasi na-anointan mo pa din ako. Binibless mo pa din ako. At niyayakap mo pa din ako. May mga time na gustong sumuko, pero Lord, salamat kasi pinaalala mo sa akin na maglilingkod ako lifetime. Kaya huwag tayong matakot. Pag alam natin doon sa sarili natin, tinawag tayo na mag-lifetime. Huwag tayong matakot. Sumunod tayo kasi bakit? Kasama natin si Lord. Amen po. Last ko pong ikukwento. May isang miyembro po dito nakasama po ng camp. Ito lang, bago po siya makasama ng camp, marami siyang may problema siyang pinagdadaanan. Ay lahat naman tayo bago pumunta ng camp, pinagdadaanan. Ang isang concern niya, problema niya ay yung magulang niya at yung kapatid niya. Kumbaga nagkaroon yung magulang tapos yung kapatid ng galit. Doon sa tahanan nila, parang may kampihan, walang peace, walang yung bang walang pagmamahalan, magulo. Kaya yung member na ito na nakasama ng camp, may mga time gusto niyang umalis na lang muna doon sa bahay nila kasi magulo nga, walang kapayapaan, nabibigatan din po siya. Gusto niya pumunta muna doon siguro sa kaibigan o sa ano para lang malibang at para maibsan yung bigatin na nasa kanyang puso. Ngayon, kumbaga yan yung isang concern niya na gusto niyang panalangin na magkaayos yung kapatid niya at yung magulang niya. Nagkaroon sila ng galit. Ngayon nakasama ng camp. First day pa lang ng camp, nasa isipan niya yung magulang niya at yung kapatid niya. First day pa lang ng camp. Habang nagpupuri sa Panginoong Sus, iyak daw ng iyak. Iyak ng iyak. Ang nasa isipan niya, yung magulang niya at yung kapatid niya na magkaayos sila, magkaroon ng magpatawaran, magmahalan. Habang nagpupuri daw, iyak ng iyak. Nagkaroon siya ng peace, ng kumbagaan sa looban, na kumbaga magaan. Hanggang sa natapos yung camp, yun yung pinagpipray niya na magkaayos yung kapatid niya at yung nanay niya. Alam niyo po,
may masaya siya na natapos yung camp, napalakas siya nung camp. Alam niyo po, nung pag-uwi niya, yung magulang at yung kapatid niya, nagkaayos na. Kaya naramdaman niya doon sa tahanan, may pagmamahalan, may pagkakaisa, at kumbaga, maayos na sila. Namin po, ganun kumbaga nagagawa na kumbaga pagsasama tayo ng camp, sabi nga ni Pastor Boy, yung mahalaga sa'yo, mahalaga din sa Panginoong Sus. Kaya, praise God kasi yung member na ito nakasama at yung ipinapanalangin niya ay sinagot ng Panginoong Sus. Amin po. Glory to God. Ang Diyos po lahat ang mapurihan sa buhay po natin at sa ministry po natin. Amin po. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoong Sus. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, dahil Lord, sa camp, Panginoon, patuloy, Lord, na pinaranas mo yung pag-ibig mo sa amin. Tinugon mo, Panginoon, yung mga panalangin namin. Hindi mo kami binigo, O Diyos. Kaya, Lord, nagpunta kami ng camp at pag-uwi namin ng camp, masaya kami, Panginoon. Malakas kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, kung ano man, Panginoon, yung Lord, yung nararanasan namin sa camp, ay maranasan din namin, Panginoon, dito sa mga kanya-kanya naming simbahan, Panginoon. Salamat, O Diyos, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang Bible study na ito, O Diyos. Sa lahat ng kapurihan, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So yan po, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.